Wala pang isang linggo ang nakakalipas matapos magbitiw sa pwesto si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ating balikan ang ilan sa mga napagtagumpayan ng Kamara sa ilalim ng kanyang pamumuno. Una sa balita, si Simon Ong. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. Iyan ang mariin at buong pusong sinambit ni noong House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kanyang talumpati nitong ika-17 ng Setyembre para sa kanyang pagbitaw sa pwesto. Bagamat hindi natapos ang termino, ilang makabuluhang mga bagay ang napagtagumpayan ng Kamara sa ilalim ng kanyang liderato na nagsimula pa noong 19th Congress. Simula pa lang noong nakaraang Kongreso, halos 14,000 measures ang naihain ng Kamara, higit 11,000 House bills at nasa 2,000 resolusyon ang kanilang nagawa. Bukod pa dyan, aabot sa 1,500 ang naaprubahan sa final reading, kung saan 280 sa mga ito ay naisabatas at ganap ng Republic Act. Itinuturing ding tagumpay ang pagkakapasa ng Kamara sa 27 mula sa 28 LEDAC priority measures ng pamahalaan. Bukod dyan, naging makasaysayan ng pagbubukas ng 20th Congress matapos muling maupo si Romualdez. Ito'y bunsod ng kanyang pangako na transparency, accountability at pro-people na budget deliberations. Mababatid na isinapubliko ng Kamara ang turnover ng 2026 National Expenditure Program kasama ang Department of Budget and Management. Umani ito ng magandang komento hindi lang sa mga kapwa mambabatas at politiko, kundi sa taong bayan dahil napanatili ni Romualdez ang kanyang pangako sa publiko. Bagamat na-extend sa ipinangakong deadline ng House Committee on Appropriations mula sa September 12, hindi napako ang kanilang mabilis, malinis at pro-people na deliberasyon sa Kamara. Sa pangunguna ni APRO Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, nahimay, nasuri at nabusising maigi ang budget ng bayan. Kabilang sa naging matunog sa pagdinig nila ay ang deliberasyon para sa budget ng Department of Public Works and Highways, kung saan nirebisan nila ang panukalang pondo matapos ang umano'y red flags nito na natuklasan sa unang pagdinig ng kagawaran. Mababatid na sangkot ang kagawaran sa maanumalyang flood control project sa bansa. Bagamat bumitiw na sa pwesto, nakapag-iwan ng magandang legasiya sa Representative Romualdez na siyang napakikinabangan at mapapakinabangan ng mga Pilipino. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, alauna sa balita, Congress TV.